Ang maliit na island nation na ito ay mas maliit pa sa New York City. Pero ito ang pinakamayamang bansa sa Asia at isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Ang GDP per capita nito ay nalampasan na ang mga bansang tulad ng UK, US, France at iba pang developed countries. Sa loob ng mahigit 6 na dekada, binago ng Singapore ang sarili nito mula sa isang colonial trading port patungo sa isang bustling financial center na kinainggitan ng buong mundo. At ito ay ginagamit na halimbawa para sa anumang bansa na gustong magkaroon ng matatatag at high-tech na ekonomiya. Ang yaman nito ay produkto ng decades of planning ng isang partido na nasa kapangyarihan simula pa nang maging independent sila. Kaya, ano ang formula ng Singapore para sa success? At ngayong magbabago ang kanilang leadership sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, kaya pa ba nilang magpatuloy sa pag-unlad? Nang maging independent ang Singapore noong 1965, kinilala ng unang Prime Minister si Lee Kuan Yew at ng iba pang founding leaders na mayroon silang economic problem. Wala silang natural resources. Kaya kung gusto nilang mag-develop ng export-led economy at maka-attract ng foreign capital, kailangan nilang buuin ang manufacturing industry ng bansa. Ang lokasyon nito ang nagbigay sa kanila ng edge. May access sila sa streets of Malacca papuntang Indian Ocean at South China Sea, na ginagawa itong isang pivotal shipping hub. Kaya, ginawa nila ito sa simula sa pamamagitan ng pagbabago sa Singapore bilang isang manufacturing phase na may focus sa labor-intensive industry sa una para maalis ang taas na unemployment. Pero si Lee, ang intention lang niya ay gawing stepping stone ang manufacturing para sa isang mas developed na ekonomiya. Inilatag niya ang mga fundamentals na isang solid financial and legal system, stable at largely clean government, sinisigurado na efficient ang public transport system at may world-class healthcare infrastructure. Noong 1980s, sinimula ni Lee ang paglatag ng groundwork para sa kung ano ngayon ang pinakamalaking source ng yaman ng Singapore, ang finance. Sinundan niya ang yapak ng mga lugar tulad ng US at UK at niliberalize niya ang financial services industry na may lightest touch regulation. Ang legacy ng approach na iyon ay halata. Ngayon, 4,200 multinational companies ang may regional headquarters dito. Malaking dahilan ang mababang buwis para doon. Ang corporate tax rate ng Singapore ay 17% lang at pwedeng bumaba sa 13.5% o mas mababa pa para sa ilang activities. Ito ay dahil din sa ipinagpatuloy ng successor ni Lee na si Goldchop Tom ang pag-attract ng malalaking negosyo. Nag-shift ang Singapore ng emphasis sa isang acknowledge-based economy na mas umaasa sa creativity at sa pagpapalaki ng mga Singaporean. Noong 2004, kinuha ni Lisa News Elvison ang premiership at na-realize niya na para mapanatili ang daloy ng negosyo at yaman, kailangan itong maging mas kaakit-akit na lugar upang tirahan. Sa prime location nito, kailangan maging destination ang Singapore mismo. Ito ang naging susi sa tagumpay ng Singapore. Sinimulan nila ang isang ambitious land reclamation project noong 1970s. Sa paglipas ng mga taon, ang espasyong iyon ay napuno hindi lang ng mga opisina at apartment buildings, kundi pati na rin ng entertainment hubs na nagpabago sa city skyline. Isang halimbawa ay ang pagdala ng F1 Nightway. Tinanggap din ng gobyerno ang mga casino o integrated resorts, at ang theming ay impeccable dahil ang Chinese at Indian economies ay bumubulusok. Ang Singapore ay perpektong nakalagay para maka-attract ng mga ultra-wealthy sa rehiyon na pwedeng mag-enjoy sa mga casino at nightlife at mag-park din ng kanilang pera. Ang resulta, ang total value ng assets under management sa Singapore ay tumalon mula $420 billion sa simula ng museum hanggang 3.6 trillion noong 2022. Bagamat naging matagumpay ang Singapore sa ekonomiya, kinu-question ang kanilang leadership dahil sa restrictions sa civil liberties at media freedom. Ang news media ay kailangang sumunod sa overriding needs ng integrity ng governance shift. Ang kritisismo ay mayroong climate of fear sa Singapore. Kaya, ano ang magiging kritisismo sa gobyerno? Ang mga sumunod na gobyerno ay nahaharap din sa kritisismo dahil sa pagpapanatili ng mahigpit na kontrol. Ang mga protesta ay largely illegal pa rin. Ang gobyerno ay nagsasabi na nagbago ang kanilang populasyon. Ito ay mas diverse. Ito ay mas at the same time. Kailangan manatiling competitive ng Singapore dahil natututo ang ibang bansa mula sa modelo ng kanilang paglago at ang climate change ay nagiging banta sa national security. Ito ang Singapore na minana ni Lawrence Wong bilang bagong Prime Minister ng bansa.
Si Wong, na lumaki sa public housing, ay pinuri para sa kanyang leadership sa COVID-19 response ng bansa. Nakikita siya bilang may mas common man's touch. Dapat nating pagtibayin ang kung ano ang mayroon tayo ngayon. Dapat nating patatagin at palakasin ang mga gumagana ng maayos para sa atin. Bagamat ang People's Action Party pa rin ang ruling government, bumababa ang kanilang popularidad. Magkakaroon ng politicking na mas intense sa mga darating na taon kaysa dati. Ang pagdami ng yaman ay nagdala ng sarili nitong problema. Tumaas ang presyo ng pabahay, tumaas ang cost of living. Bahagi ng growth model ng Singapore ang pag-attract ng foreign labor. Pero ang sobrang dami ng foreign worker inflow ay nagdulot ng concern sa mga mamamayan na kinukuha ng mga dayuhan ang napakaraming malalaking trabaho. Nabawasan ang qualities, pero hindi ganoon ang pakiramdam ng ilang residente. Ang mabilis na pagtanda ng populasyon ng bansa ay magdadagdag din ng pressure sa workforce growth at government spending. Kaya kung ito man ay pag-manage ng discontent o paggabay sa patuloy na evolusyon ng Singapore bilang isang tech hub, kailangan itong magpatuloy para mapanatili ang pinaghirapang tagumpay ng city-state.